Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid Islam, insyaallah nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa totoong halaga ng konsyensya. Opo mga kapatid Islam, itong topiko na ito ay hango sa pangyayari sa panahon natin. Alam naman po natin na maraming mga issue nangyayari sa ating buhay. Kaya ang konsyensya dapat alamin mo bilang isang Muslim, lalo na ang pagpaparamdam ng iyong konsyensya sa iyong sarili. Kasi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ginawa niya po ito para iparamdam sa iyo ang tinatawag na kamalian at iparamdam minsan sa iyo ang katotohanan. Katulad sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'alamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Katulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, at alamin ninyo na nandyan sa inyo ang mensahero ng Allah. Kung susundin niya kayo sa marami mula sa bagay na talagang mahirapan lamang kayo, subalit pinamahal ng Allah sa inyo ang pananampalataya at pinalamutian ito sa inyong mga puso at pinamuhi sa inyong pagtatakwil at kapusukan at kalabagan. Ang mga iyon ay mga yaong nagabayan. Kaya dyan sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid, ito po ay napakagandang pagkasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi nga, ginawa niya po ang mga bagay kung saan para mailapit po tayo sa katotohanan. Ginawa niya sa mga puso natin, binigyan po tayo ng bagay na mamahalin po natin. Ang pananampalatayang Islam. Kaya nilagay niya talaga ito ang konsyensya, mga kapatid. Gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mamulat ang ating mga mata. Gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na laging gising sa katotohanan ang ating mga puso. Kaya pinamahal niya nga at nilagyan niya pananampalamuti sa mga puso natin ang pananampalataya at pinamuhi sa atin ang pagtatakwil, ang kapusukan at kalabagan. Allahu Akbar. Kaya dahil doon, ang konsyensya, mga kapatid, ay namumuhi sa mga kupor, sa isyan at sa pusok. Dahil dyan, sa kaya maramdaman mo talaga tuwing gumagawa ka ng mga kasalanan ay kinukonsensya ka. Kaya dapat handa ang iyong puso sa pagpanggap ng ganong mga pangyayari. Kasi nga, gabay yan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusto niya tayong mamulat. Gusto tayong hindi matangay ng mga tukso dito sa mundo. Meron ngang naulat dito sa hadith, mga kapatid, na inulat ni Awas bin Sam'an radiyallahu anhu na ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagsabi, nilarawan ni Allah ang matuwid na landas. Sa dalawang gilid nito ay merong mga dalawang pader at merong ding nakabukas na mga pintuan. At bawat pintuan ay merong kurtinang nakasayad. Sa pintuan ng sirat ay merong tagapag-anyaya na nagsasabi, O sangkatauhan, pumasok kayong lahat sa sirat at huwag kayong
lilihis at meron ding tagapag-anyaya sa loob ng sirat. Subhanallah. Sa bungad meron at sa loob meron din. Kapag merong gustong magbukas ng mga pintuan, siya'y magsasabi, ano ka ba? Huwag mong bubuksan yan. Dahil kung iyong bubuksan, ay makakapasok ka talaga dyan. Kaya, subhanallah, sabi dito sa hadith, ang sirat ay ang Islam. At ang dalawang pader ay mga hangganan ni Allah. Ang mga nakabukas na pintuan ay mga pinagbabawal ng Allah. Ang taga-anyaya sa bungad ng sirat ay ang aklat ng Allah. At ang taga-anyaya sa taas ng sirat ay mga mangangaral ni Allah sa mga puso ng bawat Muslim. Isinalaysay ni Ahmad at itinama ni Albani. Kaya sa hadith niya, mga kapatid, meron pala tayong mangaral na inilagay ng Allah sa bawat puso ng mga manampalataya. Yun ang tinatawag nating konsyensya, mga kapatid. Kinukonsensya kasi budhi mo yan panloob na damdamin yan na meron siyang tinig na tumutukoy sa'yo para makukoy mo ang tama at mali. Kasi sa bawat kilos natin, mga kapatid, kailangan natin magdesisyon. Kailangan natin gawin. Kasi hindi lang po yung desisyon, dapat may gagawin ka rin. Kaya kung wala kang budhi, kung wala kang konsyensya, mga kapatid, mahirapan ka bumalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. At alam naman natin, mga kapatid, kapag ang konsyensya mo gumagawa ka ng tama, hindi talaga kumukontra ang iyong konsyensya. Hindi yan kumukontra. Hindi yan. Kaya kung gagawa ka ng masama, doon siya kukontra sa iyo. Meron nga ditong hadith, sabi dito, at Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Sinabi sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na sinabi ng Propeta sallam, katotohanan, pinalampas ng Allah hinggil sa aking pamayanan ang anumang binubulong-bulungan ng mga sarili na hindi naman ginawa at sinalaysay ni Bukhari. Kaya sa hadith na ito, mga kapatid, basta wala kang ginawa, hindi ka talaga kukunsyahin, hindi ka talaga kukontrahin ng iyong konsyensya. Kasi ganun talaga Kaya dapat tumingin talaga sa malinis na budhi, mga kapatid. Kasi nga, yan po ang pinagbulan sa tamang balansi ng pandaman natin at kamalayan. Allahu Akbar. Kaya ang mga tao malinis ang budhi nila, mga kapatid, Allahu Akbar, malapit sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sila po makakapasok sa puso, sa paraiso ng Allah. Kaya lahat ng mga bumagababag sa mga damdamin ng mga tao, mga kapatid, basta po kasalanan, doon po pumapasok ang konsyensya. Yun ang dahilan bakit bumabagabag ang ating mga damdamin. Allahu Akbar. Mayroon ang hadith dito Sabi dito, Nawas bin Sam'an al-Ansari, qal, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithm, faqala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haqa fi sadrika wa karihta an tattali alayhin nas. Sabi sa hadith na inulat ni Nawas bin Sam'an ng Ansari, na aking narinig, tinanong sa Propeta Muhammad SAW tungkol sa kabutihan at kasamaan. Kaya kanyang sinabi, ang kabutihan ay mabuting asal at ang kasalanan ay anumang bumabagabag sa iyong dibdib at namuhi ka na baka mapapansin ito ng mga tao. Isinalaysay ni Muslim. Kaya lahat po na bumabagabag sa puso natin, mga kapatid, kasalanan yun, at ang nagpapagalaw doon, yun ang konsyensya. Allahu Akbar. Kaya lubos nating maunawaan ang hadith, mga kapatid,
Dahil yan sa turo ng ating mahal nating propeta o salam. Yun pala ang konsyensya, na bumabagabag sa mga dibdib natin kasi kasalanan eh. Basta nagawa ka ng kasalanan, doon yan gumagana ang konsyensya. Kaya kapag wala ka namang ginagawa, hindi ka talaga tinatablan ng mga paratang. Tingnan nyo sa panahon natin, subhanallah, malinaw talaga na nagkasala sila kasi ang mga sinasabi, ang mga paratang, guilty na guilty talaga kaagad. Ang mukha pa lang, mata pa lang, kilos pa lang, galaw pa lang, na natatablan sila ng mga paratang. Kasi nga, nandyan ang konsyensya mo eh. Nakukonsensya ka. Lahat ng mga akusa sa'yo, basta tama at gumawa ka ng masama, subhanallah, makikita talaga yan, kapatid. Kaya wag na wag sanang gagawa ng bagay na kukonsensyahin ka rin bandang huli. Kaya ang halaga ng konsensya, mga kapatid, ay hindi natatapakan ng kahit ano. Hindi natatapakan yan. Ang makakatapat sa kanya dyan, ang takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ikaw natakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, doon na maramdaman mo na ang konsyensya mo ay nagiging mapanatag. Meron nga kwento sa Quran si Yusuf a.s. Alam naman natin si Yusuf a.s. Pinagbintangan siya na ginalaw niya ang kanyang ama. Ginalaw niya. Yun ang pagbintang sa kanya. Pero sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, ayon sa kwento, sabi niya, "Dhalika lita'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal khainin." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iyon ay upang malalaman na talagang ako ay hindi nagtaksil sa lagid, at sa katunayan si Allah ay hindi gumagabay sa pakana ng mga taksil. Kaya dyan sa sinabi ng Allah, mga kapatid, napakaganda talaga sa kwento ni Yusuf. Hindi siya kahit pinaratangan siya, naginalaw niyang ang kanyang ama, hindi siya sa kanilang paratang, mga kapatid. Kasi nga, malinis ang kanyang konsyensya. Basta malinis talaga konsyensya mo, basta wala kang nilabag sa batas ng Allah, huwag kang matakot. Kasi nga, tutulungan ka rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung nawala sa iyong konsyensya mo, mga kapatid, nawala sa iyo, Allah, ano ginawa mo? Kasi nga, ang ginawa mo, nilampasan mo ang ibang hangganan. Kasi nga, may mga hangganan tayo na hindi dapat lalampasan. Kung nalampasan mo yan, ang konsyensya mo, kasi umaharang yan sa'yo sa paggawa ng kasamaan. Inaharangan ka, huwag kang gumawa ng ganyan. Pero nilampasan mo pa rin, subhanallah. Ang titigas po ang iyong puso. Ano pa? Papagandahin pa ng Satanas ang mga masasamang gawain. Allahu Akbar. Hindi pala titigas kagad ang puso. Titigas lang yan kung nilampasan mo ang konsyensya mo. Tignan nyo, nawalan talaga ng hiya. Magnakaw ng trilyon-trilyon, bilyon-bilyon, milyon-milyon. Kasi nga, inalampasan nilang kanilang mga konsyensya. Kaya, may mga baitan talaga, mga kapatid, may mga hangganan talaga ang paggawa ng kasalanan. Kaya, sa atin, alhamdulillah, unang baitan pa lang, unang hangganan pa lang, humingi na tayo ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Para hindi natin malampasan yan ang hangganan ng konsyensya na yan. Kasi kung malampasan mo yan, Allah musta'an. Nakakatakot yan. Alam naman natin mayroon nakapakong na harang, tapos ikaw lalampasan mo. Kaya kung nilampasan yan, kukonsensyahin ka ng sarili mo. Example, hindi ka humingi ng tawad kay Allah, nadaanan mo, kukonsensyahin ka ng sarili mo. Na kailangan mo humingi ng tawad kay Allah. Pero ang ginawa mo, nagbingi-bingihan ka, linampasan mo talaga, subhanallah, nagbulag-bulagan ka, na para bang walang nangyari. Ang nangyari dyan,
doon na, mga kapatid, titigas ng iyong puso. At ang masama pa sa lahat, kinakampihan ka na ng konsyensya mo sa iyong masamang gawain. Yun ang mga sinasabi nila mga subhanallah, mga kalokohan yan. Pero ganun na nangyari sa iyo. Ang konsyensya mo, wala na. Nilampasan mo kasi. At ang kasunod dyan, naging mayabang ka na. Naging mapagmalaki ka na. Hanggang umabot ka sa mga bagay na hindi nakatanggap-tanggap. Katulad sa nangyari sa atin. Na nagdakaw sila ng mga milyon-milyon. Hindi yan katanggap-tanggap. Pero nawalan kasi sila ng konsyensya kasi nga nilampasan nila yan. Kaya kapag binabaliwala mo ang paramdam ng konsyensya, mga kapatid, subhanallah, lalo na nagtatakwil ka talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala, pakinggan mo ito sinabi ng Allah. Sabi ng Allah, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ وَكَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at mga yaong nagtakwil, ang kanilang mga gawa ay kagaya ng malikmata sa ilang. Malikmata sa ilang. Ibig sabihin, parang mirage doon sa disyerto na inaakala ng taong uhaw na ito ay isang tubig hanggang sa nang dumating doon ay wala naman siyang natagpuan kahit ano. Sa halip, natagpuan niya si Allah sa kanyang piling, kaya't pababayarin siya sa kanyang pagtutuos at ang Allah ay mabilis magkwenta. Dahil sa na yung mga kapatid, subhanallah, ganun pala mangyari sa mga kafir na wala ng konsyensya. Hanap sila ng hanap hanggang dumating sa kanilang kamatayan. Tapos pababayarin pa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga pinanggagawa. Kaya, ibig sabihin, lumalabo talaga ang sikat ng konsyensya mo pagdating sa buhay ng isang tao, mga kapatid. Lumalabo yan. Tayo na nakakalungkot. Mayroon pa nga kadugtong sa talata, sabi ng Allah, katulad sa makadiliman sa loob ng napakalalim na dagat na natatakpan nito ng mga alon, na kung saan ang ibabaw nito ay mga alon, na nasa ibabaw nito ay mga ulap, mga kadiliman, ang ilan nito na magkapatong-patong sa bawat isa. Kapag inilabas ang kanyang kamay ay halos hindi niya ito makikita. At ang sinumang hindi gawan ng Allah para sa kanya ng liwanag, kung gayon ay wala na siyang anumang liwanag. Subhanallah, nakakalungkot talaga pakinggan ito, mga kapatid. Kapag nilampasan mo ang iyong konsyensya. Kasi hindi naman kaagad madaanan mo muna konsyensya mo kasi harang yan hindi. Kaya kung nawala na sa iyo ang konsyensya mo, kapatid, naging makapal ng iyong mukha. Napakamakapal. Tingnan nyo, mukha mo na ito. Pero may harang na napakakapal. Yun ang tinatawag natin na walan ka ng konsyensya. Kaya kapag inalis na yan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa totoo lang, maging bingi ka, maging pipi ka, maging bulag ka. Bulag saan? Bingi saan? Sa katotohanan. Allah musta'an. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, mathaluhum kamathalil ladhi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sinabi ng Allah, ang kahintulad nila ay parang yaong sumindi ng apoy at saka nang lumiliyab ang kanyang kapaligiran ay inalis naman ng Allah kanilang liwanag at iniwan pa sila sa makadiliman na hindi na nakakakita, bingi, pipi at nabulag, at saka hindi na sila makakabalik pa. Subhanallah, nakakalungkot, mga kapatid. Ano nangyari?
Ayun nga, ginawa nila. Nag-kafir sila. Kaya kasi hindi ka naman maging kafir ka rin kung hindi mo malampasan niya ng konsyensya. Marami palang mga harang pala, kapatid. Wala na eh. Nilampasan nila eh. Kaya ang bunga niyan, bingi. Nagiging pipi. Naging bulag sa katotohanan. Audubilang. Kaya dapat sa ating mga kapatid, dapat panatilihin talaga ang ating konsyensya. Nandyan, dapat yan, impact yan sa atin. Kasi nga, ang sarili mo, mahilig sa paggawa ng kasamaan, dapat manatili pa rin ang konsyensya mo. Kapag ang tao, may alam naman natin, ang tao gumagawa ng masama, tayo, nagutos lagi ng masama ang ating sarili. Kung nawala ang konsyensya mo, kapatid, subhanallah, mahihirapan ka na humingi ng tawad kay Allah. Tapos nandyan pa si Satanas. Nandyan pa ang mga kaibigan mo, mga masasama. A'udzubillah. Kaya tingnan nyo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi ko pinawawalang sala ang aking sarili. Katiyakan ang sarili ay sadyang mapag-utos ng masasama bukod sa anumang kinawaan ng aking Panginoon. Katotohanan ng aking Panginoon ay ang tagapagpatawad na maawain. Allahu Akbar. Maawain pa lang si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya doon dapat ang konsyensya natin, mga kapatid, dapat nandyan yan. Hindi dapat umalis kahit gumagawa tayo ng masama. Kahit mapag-utos ang ating sarili ng masasama, kung nandyan ang konsyensya mo, kaya mo pang magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag tayong maging masahol, mga kapatid, na nawalan na ng konsyensya. Hindi katulad sa mga ahlal kitab, maangkan na kasulatan, kaya na nilang baluktutin ang mga kataga ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga sinabi ng Allah, nilagay nila sa hindi naman kinalalagyan. Subhanallah, yun ang kanilang gawain. Kasi nga, nawalan sa kanila ang konsyensya. Kaya, ano talaga ang totoong halaga ng konsyensya ng tao, mga kapatid? Ano bang halaga niya? Dapat, ang halaga niya ay dapat susumunod sa patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dapat nasa gabay ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung ang iyong halaga, mga kapatid, halaga ng iyong konsyensya pera, kung halaga ng iyong konsyensya katayuan, mga kapatid, ayaw mo bumitiw, posisyon, o kaya marangyang buhay, mayayaman ka, yun ang gusto mo, subhanallah, mga kapatid. Hindi ka magkakaroon talaga ng matiwasay na pag-iisip. Kasi nga, ang iyong konsyensya hindi matutumbasan ng kahit ano dyan, pera, hindi yan matutumbasan, mga kapatid. Kaya, ikaw mismo, kawawa ka talaga dyan. Kasi, gusto mo ba mamuhay tapos ang utak mo magulo? Hindi mo kaya mamuhay ng gano'n kasi gusto mo ng kapayapaan. Gusto mo na sumusunod ka sa Kaya mga kapatid sa Islam, kailangan natin maging masaya. Ay hindi mo yan ma-achieve ang masayang buhay kapag kinukontra ka ng iyong konsyensya. Kaya magpakakup-kup talaga tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Sana tayo hindi tayo kukontrahin ng ating konsyensya. Kaya sa mga lihim, mga kapatid, mga lihim, subhanallah, sa araw ng paghukom, lahat ng mga bagay na ibininta mo, kapalit ng maliit na halaga, bininta mo yung kaluluwa, bininta mo yung paniniwala, lahat yan dito sa mundo, walang saysayan sa pagdating ng araw na paghukom. Allah musta'an. Kasi nga sa kabilang buhay, yun ang napaka-importante sa atin.
Kaya patulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa katunayan ang mga yaong ipinagbili ang kasunduan ni Allah at kanilang mga panunumpa para sa napakaliit na halaga, ang mga iyon ay walang anubang para sa kanila sa kabilang buhay. Tingnan nyo, wala talaga kahit sa araw paghukom, hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakasakit mga kapatid. Ha? Kasi bakit mo kinapalan kasi mukha mo dito sa mundo? Alam nyo bakit nila kinapalan kanilang mga mukha? Para pantakip yan sa kanilang mga konsensya. Kasi kinukontra daw sila kanilang konsensya eh. Alam na alam nilang katotohanan. Kaya sinabi ng Allah talaga, sabi niya, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Sinabi ng Allah, at huwag ninyong susuotan ang katotohanan ng kabulaanan at huwag ikukubli ang katotohanan habang inyong nalalaman. Hindi nyo ganun na ganun pagkasabi ng Allah. Napakasakit mga kapatid. Bakit kayo nagnakaw ng kaban ng bayan? Kinapalan nyo talaga mga mukha nyo para gawing pantakip sa inyong mga konsyensya. So para hindi yan ang halaga ng inyong mga konsyensya. Kahit anong gawin mo yan, hindi yan tatahimik ang iyong konsyensya. Kaya kung ikaw isa sa mga nabayarang politiko mga kapatid, o kaya tiwali, o magnanakaw, o kaya kasabwat ka, hindi yan mananahimik ang iyong konsensya. Kahit kainin mo yan, kahit takpan mo yan, hindi magiging yan, kasi nga hindi yan po ang halaga ng iyong konsensya. Allahu Akbar. Kaya si Islam mga kapatid, huwag nating yan, mga suhol na yan. Sinusumpa ngayon sa hadith eh. Sabi sa hadith, la'ana Rasulullah sallallahu ar-rashi wal-murtashi. Sinabi sa hadith na sinumpa ng Propeta sallam ang mga nanunuhol at tumatanggap ng suhol. Ang mga nagpapasuhol mga kapatid, sinusumpa yan. Kasi nga, bakit mo tinanggap yan? Alam mo naman natin, ang pera ba, yun ba yan ang magtatakip sa bunganga ng iyong konsyensya? Yun ba yun? Hindi mga kapatid, kahit anong tanggap mo yan, ang konsyensya mo, hindi yan matatahimik. Hindi mo yan matatakpan ang bunganga ng konsyensya mo. Magsasalita talaga yan. Tingnan nyo mga matatanda. Ang mga matatanda, di ba? Umiiyak, nalulungkot kasi nga kinukonsensya na yan ng iba dyan. Ngayon, nasa sa mga masaya ka kasi ganito, marami ng pera, subhanallah. Pagdating ng araw mga kapatid, lalo na sa bingit ng iyong kamatayan, doon mo yung lahat-lahat, ipaparamdam sa iyo lahat yan. Lalo na sa araw na paghukom, kaharap mo na si Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat-lahat ibubunyag na yun ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipaparamdam sa lahat mga kapatid. Kaya anin mo pa yung konsyensya mo kung nandoon ka na sa araw na paghukom. Ang konsyensya, pinapabatid yan ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi merong araw ng paghukom, merong kabilang buhay na kailangan natin ipaghandaan. Kung tinakpan mo yung konsyensya mo o nilampasan mo yan, nagbigi-bingihan ka, auzubillah. Meron ngang sinabi dito si Abu Abdullah Saji, sabi niya, sino man nag-isip hinggil sa mundo ng may layunin na hindi tutuparin ang utos ng Allah ay lalambungan palayo kay Allah. Nabanggit sa aklat na Hulyatul Awliya. Tingnan, lalambungan, ibig sabihin tatakpan siya. Hindi siya makakita. Kasi nilampasan lahat nila, lahat ng mga kinalaban nila kanilang mga konsensya. Kaya lalo na silang lumalayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sana meron kayong napulutang aral mga kapatid. Kasi itong mga usapin na ito mga kapatid, kailangan natin maging mapanatag ang ating mga puso. Paano ka maging mapanatag? Iniisip, tinatanong ka na tinatanong, hindi mo na masagot-sagot mga tanong kasi nga guilty kayo. Dapat huwag kang guilty. Dapat ang konsyensya mo hindi kumalaban sa iyo.
Ha? Kaya sana bigyan tayo ng lakas ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag dumating ang mga ganitong pangyayari, huwag tayong gagawa katulad ng ginawa ng mga tao na yon. Ha? Dapat maging mapanatag tayo sa paggawa ng kabutihan at ipalayo tayo sa paggawa ng kasamaan. Hanggang dito na lang. Sana mayroon ng pulot ang aral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.